Good morning guys! Today is April 12 and 2:18 na ng umaga guys, and ang weather natin today is 5, feels like -1. So, ang pasok ko today guys is 3 a.m. to 11 a.m. Yes guys, sobrang aga na pasok ko today kasi magmo-morning baker ako sa Tim Hortons. Dahil yung morning baker dapat guys is na-aksidente, nabalian siya. So pansamantala ako muna yung magmo-morning baker, which is okay lang din sa akin guys kasi morning baker din naman ako dati sa Tim Hortons ko dung nasa Ontario ako. So ngayon guys, ipapakita ko yung baon ko today. So today ang pagkain ko guys, ito champorado. May luto akong champorado. Tapos longganisa guys. Then peanuts and cookies. Then itong vitamins ko. So ito lang yung baon ko for today guys. Hindi na ako nagdala ng mga iba pang sandwiches kasi maaga rin naman akong uuwi. So makakapagluto ako ng maaga. And sobrang tagal ko din guys hindi nakapag-vlog. Siguro mga 3 weeks or magwa 1 month din. But today I decided na mag-vlog ako. Kaya guys, samahan niyo ako for today's naganap. Guys, andito na ako sa work and mag-i-start na rin ako kasi mag-aalas 3 na, so mag-i-in na ako and papakita ko yung ibang clips sa inyo kung paano ang morning baker dito sa Tim Hortons. So guys, tapos na ako mag-bake ng iba and ita-transfer ko na lang siya sa showcase. Ito itsura niya guys. Ayan, ang aking donut. Ayan. And yung iba nandito guys, yung muffin. So ita-transfer ko na lang siya dito sa showcase guys. Yung iba na-transfer ko na dito. Ayan guys, yung iba. So yun. So time check guys, it's 4:15 na, magpa 4:15 na. So ang maganda lang dito guys, maaga mag-start ang morning baker 3 a.m. and ang open namin is 5. So may 2 hours ako para gawin lahat ng mga nasa showcase, donut, muffin, cookies, bagel and everything guys, lahat 'yun. So ngayon guys, itatapusin ko na yung aking showcase and mamaya na lang guys sa aking first break. A few moments later. Guys, it's my first break na and ito guys ang aking champorado and yung longganisa ko. Kain tayo guys. Pag mga ganitong umaga pa, hindi pa masyadong busy pero maya guys busy na yan kasi gising yung mga tao. Oras ngayon is 7:05. So yun yung oras na first break ko guys. Tapos mamaya mga 9, yun yung second break ko. Guys, it's my second break na and magpapahinga lang ako kasi wala rin akong baon. Ang dinala ko lang is cookies and peanuts. So, yun lang. It's 9 o'clock na guys. Ilang 2 hours na lang and I'm done na. So, ito yung maganda guys pag morning shoot ka. Sobrang bilis ng oras. So, 2 hours na lang. Tapos na ako. Then, after nun guys, mag-grocery muna ako bago umuwi.
So guys, nakauwi na ako and tapos na rin ako mag-grocery. Papakita ko yung grocery ko sa inyo guys. Nakatatlong bag ako today and mostly mga nabili ko rin ay mga meat guys kasi wala na rin akong stock dito sa fridge. So nag-stock na rin ako and time check guys is 12:09. So maaga pa naman guys, but papakita ko ngayon sa inyo guys yung aking mga binili. First sa bag guys, ito. Bumili ako ng cantaloupe. Gagawan ko siya ng ano guys, yung parang ano ba tag, yung palamig na ano tapos may gatas. So gagawa ko nun guys. Tapos itong saging. Then itong egg guys. Ayan yung egg. Then sa second bag guys, ito na. Puro meat na to guys. So sa second bag guys, ito. Pumili ako ng isda guys para next week kasi guys, 'di ba, ano, Holy Week. So kailangan ko ng isda para ito yung aking magiging ulam. Pumili rin ako ng ground pork. So nag-stock na talaga ako ng meat guys kasi walang laman yung aking freezer. Tapos itong pork tenderloin. Itong pork belly slice guys para sa aking munggo. Pag gumagawa ko ng munggo, ito yung ginagamit ko. Then chicken guys, may thigh part ako. Drumstick. And itong chicken thigh wings guys. So i-proportioning ko to guys, siguro mga 4 na lagayan kasi masyadong marami rin to guys. Bumili rin ako ng longganisa guys kasi nagamit ko na yung longganisa na nasa freezer ko. And bacon, wala na akong bacon. And gatas guys, ayan, milk. 4 liters to guys. Then sa third bag guys, mga dry naman to guys. Ito nasa third bag ko. Chicharon, pag sa munggo ko nilalagyan ko ng chicharon guys. Bumili ako ng spaghetti. Meron kasi akong spaghetti sauce dito guys para gagawa ko ng spaghetti. Ketchup. Then caramel popcorn. Gusto ko to guys, caramel popcorn. Then may nakita akong crispy fry guys. Ito siya. Bumili akong apat. Ayan. Mura lang naman to, parang nasa 1 something lang. So bumili na ako ng 4 para ma-stock kasi matagal din na walang ganito guys. So bumili na ako ng 4. And C2. May C2 guys. Condensed milk. Then tomato paste. Then may beef cubes ako. And ito guys, sobrang tagal na wala nito. Months kong inintay magka-stock ulit sila. And finally, may stock na ang co-op nitong pineapple. So ito lang kasi yung gusto kong pineapple guys. Sobrang sarap kasi diba nitong pineapple ng Del Monte. So kumuha ako nitong 4 para mag-stock talaga ako guys. Kasi sobrang tagal nila. Siguro months, last year pa wala silang ganito. So ngayon nagka-stock na sila. Ayan, finally. Ayan guys, 4 yung binili ko. So overall guys, ayan lahat ng mga pinamili ko guys. Ayan. Overall ng aking nagastos for today na grocery, ito yung resibo ay 145.62. Yan, sa co-op ako namili guys, sa co-op. 145.62. So medyo mahal siya, malaki siya guys kasi syempre puro meat nga yung nabili ko. And may gatas ako, tapos itong Del Monte. But it's okay lang kasi stock ko naman na to and lahat naman yan makakain. Wala namang matatapon dito guys. So ayusin ko lang to guys. Then magpapahingan lang ako kasi di pa naman ako nagugutom. Hindi ko lang din alam kung anong kakainin ko. Pero baka hindi ako magluto today guys kasi yung kasamaan ko sa work, pumunta sila ng Regina and pupunta sila ng Jollibee. So nagpasabay ako ng Jollibee na 10 pieces bucket na chicken choice. So baka yun na lang din i-dinner ko or kainin ko mamaya. So yan guys, ayusin ko lang ito aking mga pinamili and mamaya na lang. 1
eternity later. So nag-sleep ako kanina guys kasi sobrang inaantok ako and kumain muna din ako bago ako nag-sleep. Yung ulam ko kanina is yung tira kong longganisa and time check guys, it's 6:16. Ayan guys, 6:16 na. And mamaya-maya alis na rin ako 6:30 or 6:45 kasi may church ng 7 p.m. So yun guys, naantok din ako talaga kaya nag-sleep din ako kasi sobrang aga pa din naman. And ayan guys, sobrang araw pa sa labas. Mag 6:30 na maaraw pa sa labas. So makikita mo talaga yung weather kapag nagbago na dahil pag winter guys, alas 5, alas 4 sobrang dilim na sa labas. Pero ngayong spring season, malalaman mo talagang nagbago na yung season. And ang weather natin for this week, talagang wala nang snow guys. Tingnan nyo. Puro na siya positive. May mga ulan-ulan na lang guys, pero wala na siyang snow. May mga negative pa rin, may mga minus pa rin, pero nagbabago yan guys. And medyo hindi na siya ganun kalamig sa labas. Medyo yung malamig na lang kapag umahangin siya. Ayan guys, and nagtutunaw na rin yung yelo niya sa labas. Ayan. Yes! Wala na masyadong yelo sa daan. Nagtutunaw na siya yan guys. So maya-maya guys, mag-church lang ako. And hintayin ko lang din yung friend ko kasi yung pinabili ko sa kanya yung Jollibee. So I'm so excited na sa Jollibee kasi syempre sobrang tagal ko na rin hindi nakapag-Jollibee. And ang layo din kasi ng Jollibee dito guys, like 3 hours drive. What? So parang ang hirap naman kung pupunta ka lang dun dahil sa Jollibee. So pero yun, dahil yung friend ko, yung work ko is meron silang gagawin doon, parang may appointment sila. So nagpasabay na rin ako ng Jollibee. So excited na ako kumain ulit ng Chicken Joy. So mamaya na lang guys pagkatapos ng church. Guys, nakauwi na ako sa bahay and bago ako umuwi guys, nagpagasolina muna ako kasi sobrang mura ng gas ngayon. Wow! Ang per liter niya is 133 guys. So nagpagas na ako para at least mas makakasave ako. Yung mga nagdaang buwan guys, medyo malaki yung gasolina, nasa 140 plus something yon. So ngayon, medyo mababa siya ngayon kaya nagpagas na ako. And ngayon tapos guys, merong libreng ganito, palaspas sa church. Ayan, 'di ba? Next week is Holy Week na. So meron, kumuha rin ako ng mga schedule for Holy Week. So yun guys, at least nakapagsimba na ako today and I'm so happy. And tomorrow naman is off ko guys. So wala akong pasok. So and wala pa rin yung kasamahan ko. Iniintay ko na yung Jollibee. Anong oras? Time check guys. 8:20 na. 8:20 na guys. So wala pa rin yung kasamahan ko. Siguro nagbibiyahe na sila pa uwi. Kasi 3 hours drive yun guys from Regina papunta rito sa Tisdale. So intayin ko na lang sila kasi i-deliver niya daw today. And I'm so excited na rin kumain ng Chicken Joy kasi sobrang tagal ko na hindi nakakain ng Chicken Joy. So intayin ko na rin sila maya-maya guys. Guys, may isa-share lang din pala ako. Like 2 days ago guys, meron nangyaring hindi ko ine-expect at saka nakinabahan ako noon. Nangyari siya guys nung Thursday. Pauwi na ako noon 12 to 8 ang duty ko noon sa work. Then from alas 3 ng hapon ata guys, nagkaroon ako ng notification sa aking cellphone na may pumasok dito sa loob ng apartment ko. Buti na lang guys may CCTV ako. Diyan nakalagay yung CCTV ko guys. Nandun siya. So nagkaroon ako ng notification na may pumasok. And nung chinek ko siya, late ko na siya na-check guys. Hindi ko na siya ma-open kasi nakapatay na yung internet dito sa bahay. Discover ko na lang siya guys nung pagka-uwi ko dito sa bahay. Nung chinek ko na yung CCTV, pumasok, may tao pumasok. Hindi siya pumasok sa pinaka dito sa kwarto ko, pero pumasok siya dito sa pinaka-apartment ko. And sobrang kabado ako no? Kasi syempre hindi ko alam guys, sino to mga taong to? Bakit pumasok sila sa apartment ko, sa unit ko? So tinext ko kaagad guys yung property or yung building manager nitong apartment ko. Tinanong ko kung may nag-visit ba dito. So nag-reply naman siya, sabi niya oo daw, nag-visit daw yung owner nitong building.
Then, tapos, ang pagkakaalam niya lang, ang bibisitahin lang ng owner ng building is yung mga vacant na unit dito. Pero, hindi niya alam na, tapos tinanong niya ako kung pumasok din daw ba dito sa unit ko. Sabi ko, yes, pumasok sila dito sa unit ko. So, nagsorry yung building property manager dito kasi, dapat bago sila pumasok dito sa unit na to, sa unit ko sa apartment ko, dapat i-inform muna nila ako, bibigyan nila ako ng notice na papasok sila dito, pero wala akong na-receive na text or nitawag. Kaya sinabi ko doon sa property manager dito na wala naman akong na-receive, sana man lang na naka-receive ako ng text or tawag bago sila pumasok dito. So humingi din naman ng pasensya, nag-sorry din yung property building manager nitong apartment ko, and sinabi niya sa akin na she will make sure na parang i-message niya yung owner na upset din siya sa nangyari, kasi guys, bawal na bawal yun sa apartment na papasok yung mga landlord sa unit mo or sa apartment mo na walang notice, walang paalam. So unless may mga something na incident o repair na gagawin, guys, allowed silang pumasok. Kasi doon yun yung nakalagay sa lease agreement. Kung chinek ko yung agreement, guys, yun nga, kailangan nila magbigay ng notice or ng abiso na parang papasok sila sa apartment. Kung hindi sila basta-basta pwede pumasok dito unless may mga incident o mga repairs na kailangan gawin. Pero walang repairs na gagawin dito kasi maayos to, guys. Wala silang masasabi dito sa apartment ko kasi malinis to, maayos to, minentain ko to. Hindi ko to binalahura or whatever, kasi parang dati ata rito may mga ibang nakatira dito sa ibang unit, siguro mga, alam nyo yun, mga adik, hindi ko alam, guys, I'm not sure, siguro dinouble check lang din nung may-ari. Nung chinek ko naman yung bahay, guys, ay itong apartment ko, wala naman nangyari, wala namang nawala. Ang nakakaloka lang kasi kinabahan talaga ako nun, as in sobrang kabado ako nun. Imagine mo may papasok sa apartment sa unit mo, lalo na mag-isa lang ako, guys. Natakot talaga ako kasi hindi ko alam kung sino yung taong to eh. So parang feeling ko unsafe ako din sa apartment na ito. Kung alam ko may mga ganyan bagay biglang papasok, pero well, nangyari na sa nangyari. Pero yun nga, yung owner ng building yung pamasok dito, hindi siya nag-abiso, hindi rin alam nung property building manager na pumasok sila dito. Ang alam niya lang is yung mga vacant unit lang. And wala naman nawala, guys. Wala naman nawala, pero sobrang kabado ako nun kasi syempre, guys, mag-isa ka lang sa apartment na to. Mag-isa lang ako sa apartment na to, tapos biglang may papasok na ganun. So, paano kung 'di ba? Nandito ka natutulog at bigla silang pumasok, wala kang kaalam-alam, so nakakatakot yun. Pero ang nakakaano lang, syempre yung feeling mo na parang safe pa ako dito kasi parang anytime pwede silang pumasok na wala man lang abiso. So yun lang yung kinakabahan ko. Kahit sa pagtulog ko, guys, as in promise, sa pagtulog ko na panaginipan ko, yung pati daw yung sasakyan ko, guys, chinek nila, tiningnan nila kung anong meron sa sasakyan ko. So pero ngayon, guys, medyo kampante na ako. Pero kapag nakikwento ko at naalala ko, parang medyo kinakabahan ulit ako, natatakot ako. So, sana hindi na mangyari ulit yun. Pero sana, for sure, sinabi naman ng property building manager sa owner na, yun nga, upset siya sa nangyari. Kasi bawal yun. Bawal na bawal talaga yun, guys. Lalo na may lease agreement kami na pinirmahan, guys. So, yun lang naman. 2,000 years later. And guys, sobrang tagal ko rin hindi nag-vlog, like 3 weeks or magwa 1 month din ako di nag-vlog. Kasi guys, nung mga nagdaang araw, linggo, same lang din yung routine na ginagawa ko. So walang bago. So parang feeling ko kung mag-upload ako ng bagong vlog tapos same lang naman yung ginagawa ko, baka ma-bored kayong panoorin yun. So kaya nag-decide muna ako mag-lilo, hindi muna ako mag-vlog kasi same lang din naman yung ginagawa ko. So pero ang naisip ko, guys, baka gawin ko mag-weekly upload na lang ako, tapos daily yung kukunan ko na video or na vlog na yung alam mo yung interesting, hindi yung same lang din, tapos yun na lang i-upload ko every week. So para may upload din ako every week na vlog. So ang plano ko is from Sunday to Saturday yung vlog ko. Tapos Saturday mag-e-edit ako para Sunday mag-upload ako. So plano ko gano'n na lang. Tapos if ever na may mga ganap talaga ako, yun yung mga full vlog na gagawin ko, naka-separate yun. Pero gagawa ko ng mga weekly vlog. So yun na lang naisip ko, guys, para at least may na-upload din ako sa aking YouTube channel.
So, yun guys, wala pa rin yung kasamahan ko. Siguro mga alas 10 na sila makakarating. Yung Jollibee ko, I'm so excited na. And itong palaspas guys, ayan, may pa-free palaspas sila. Ayan, ilalagay ko na dito sa aking kay Papa Jesus at kay Mama Mary. And ito yung CCTV ko guys. Buti na lang talaga may CCTV ako. Sobrang mahalaga din talaga guys kapag may mga CCTV ka, para at least kahit alam mo yun, wala ka sa bahay, nakikita mo or nalalaman mo pag may nangyayari. So, mahalagang bagay. Even nga sa sasakyan guys, kailangan may dashcam ka para at least alam mo din na, alam mo yun, kapag nagka-aksidente ka at hindi naman ikaw yung may kasalanan, lalo na dito guys, may mga insurance. So, kapag hindi ka may kasalanan, at least mapapatunayan mo sa insurance na hindi ka makasalanan. Kasi pag ikaw may kasalanan, magbabayad ka, mas tataas yung insurance mo dito. Kaya, kailangan mo ng dashcam sa sasakyan para mas secured mo na pag nagka-aksidente, hindi ikaw yung may kasalanan. And, minob ko na rin pala guys yung higaan ko. Di ba nandito yan lagi sa gitna? So, minob ko na siya dun guys sa gilid. Kasi, yung heater ng aking kwarto, nandun siya. Ayan, sa gilid. Ayan guys. So, kung ilalagay ko dito yung higaan at nakabukas yung heater, may masunog or alam nyo, mainitan yung itong kutsyon. So, ang ginawa ko muna nung winter, dito ko muna siya nilagay sa gitna. And since patay na yung heater ko guys, wala na, hindi na malamig kasi. So pinatay ko na yung mga heater ko. Nilagay ko na yung aking higaan sa gilid. Ayan guys. So medyo mas maluwag na siya dito sa aking kwarto. So yun guys. And guys, tatapusin ko na tong vlog kasi for sure sobrang haba na nito. Ito yung mga vlog na gagawin kong separate gigs kapag may mga ganap ako. Sobrang haba na nitong vlog na to. Tatapusin ko na. Don't forget to like, share, and comment. And don't forget to subscribe guys. Good night guys. Bye-bye. Guys, dumating na ang aking Jollibee. Ay, ito pala. Ay, walang logo ng Jollibee. Pero guys, dumating na yung Jollibee ko. And I'm so excited. Ayan guys. Jollibee chicken. Chicken. Kita ba? Ayan. Tapos gravy. Fries. So yun guys, samantama makakatapos ko lang din maligo guys. And magdi-dinner muna ako. Ayan guys, I'm so excited. Kakain muna ako. Nagugutom na rin ako. And time check guys, it's 9:18 na. 9:21 here. So kakain muna ako. And papatuyin ko lang to aking buhok kasi nga naligo ako. And yun. Matutulog na rin ako siguro mga 11, 1, 12. Depende, bahala na. Kasi wala naman akong pasok bukas. And I'm so excited na guys. Yeah! Kain tayo guys!